Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jericho Tungake. Shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Napabuntong hininga din si Shangguan Qinghai. Oo, hoy, sa Han Sanchen, matutulog na sana ang mag-asawa nang biglang naramdaman nilang may paparating sa labas, gayunpaman, sa kanilang espiritual na mga pandama, parehong natukoy ng mag-asawa na ito ay hindi isang mapanganib na mensahe, dagdag pa nito, may kakaibang ingay sa pinto kaya alam nilang dalawa na may nangyari, ano? Kinaumagahan, bumangon ang mag-asawa, at sigurado, nakita nila ang liham ng paanyaya mula sa pamilya ni Shangguan sa siwang ng pinto. Hey, kung I treat someone to a meal, you have to arrange it clearly. Isang walang magawang ngiti ang ibinigay ni Su Yingxia. Sa ngayon, halos lahat ay pasok sa kalkulasyon ni Han Sanchen. Hinayaan ko na siya magdamag, dapat pumunta ka ngayong gabi, sabi ni Su Yingxia. Minsan gusto niya talagang buksan ang isip ni Han Sanchen at makita kung paano niya iniisip ang mga bagay-bagay. Sa isang gabi lang, may nag-imbita sa akin sa hapunan, ngunit ang taong ito ay pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Hindi lang talaga siya kumain ng pagkain ng iba at naantala ang iba, pero nagtagumpay din siya sa paggamit ng iba bilang panakip sa sarili niya, kahit si Su Yingxia ay hindi maiwasang magreklamo. Kayain, Han Sanchen chuckled. Go, syempre pupunta ako, right a reply, we'll go tonight. Tumango si Su Yingxia at bumalik sa bahay para magsulat ng sagot. Hindi nagtagal, tinawag ni Su Yingxia ang mga katulong mula sa isang kalapit na sikat na tindahan at hiniling na ihatid ang sulat. Pagkatapos matanggap ang liham, si Shangguan at ang kanyang anak na babae ay labis na natuwa. Mabilis na hilingin sa mga katulong na anyayahan muli ang tagapagluto, ihahain muli ang piging ngayong gabi. Bumaba din si Han Sanchen sa kalye noong araw na wala siyang magawa, at pagkatapos ay gumastos ng maraming pera para bumili ng regalo. Kahapon, ang pagpapakawala sa mga kalapati ng ibang tao ay likas na mali sa emosyonal na pananaw, kaya bumili ako ng regalo at ibinigay ito sa may-ari upang bigyan ng mukha ang may-ari. Sa gabi, dinala ni Han Sanchen si Su Yingxia sa pintuan. Mahal na panauhin, pinarangalan na panauhin. Matagal nang naghihintay si Shangguan Qinghai sa pintuan, nang makita niya si Han Sanqianliang at ang kanyang asawa, masigasig niyang binati. Dahil sa katayuan ni Han Sanchen, at dahil mas abala ang mga sikat na tindahan sa gabi, nakuha ni Han Sanchen ang atensyon ng ilang tao pagdating niya sa bahay ni Shangguan. Bagamat hindi ito nagdulot ng anumang kaguluhan malapit sa bahay ng Shangguan, tahimik pa rin kumalat ng balita ang ilang nakakakilala kay Han Sanchen. Bilang resulta, ang reputasyon ng pamilya Shangguan ay biglang naangat ng husto. Kung tutuusin, hindi maliit na bagay para sa Shangguan family at Sunayan na magkasama. Pagpasok sa silid sa likod, ilang appetizer na ang inihanda sa malaking mesa. Halika, Tara, maupo ka, maupo ka. Umupo silang apat, at nagbuhos ng isang baso ng alak ang Shangguan Qinghai. Mr. Su, Madam, it's really an honor, halika, painom muna kita. Nagmamadaling itinaas ni Han Sanchen at Ivory ang kanilang salamin bilang tugon, pagkaubos ng isang baso ng alak, naglabas ng regalo si Han Sanchen. Hindi talaga dapat ginawa ni Su ang nangyari kahapon, pero sinabi ng pamilyang Zhou na may apurahang bagay, kaya pwede lang kitang talikuran pansamantala at pumunta muna doon. Upang ipahayag ang aking paghingi ng tawad, si Su ay naghanda ng ilang maliliit na regalo, mangyaring tanggapin ang mga ito. Sa sinabi nito, iniabot ni Han Sanchen ang regalo kay Shangguan Qinghai. Mabilis na tumanggi si Shangguan Qinghai, Mr. Su, bawal po ito,
Iniimbitahan po namin kayo dito para ipahayag ang aming pasasalamat, bakit po kayo nagdala ng regalo? Hindi po ba ito isang kahihiyan sa amin? Bawiin nyo agad. Dapat mong tanggapin ang regalong ito. Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, kung dumating ako kahapon, walang laman ang mga kamay ko, iyon ang dapat kong gawin, ngunit totoo naman na una akong masungit, kaya natural na magdala ng regalo, kung tatanggi ka, hindi ba't hindi mo na ako patatawarin sa bastos kong pag-uugali kahapon? Agad namang nagtaas ng taas si Han Sanchen sa isang salita lang. Biglang, hindi alam ni Shangguan Qinghai ang sasabihin, ngunit humakbang si Shangguan Qingyi para iligtas ang sitwasyon. Dad, since sinabi na ni Mr. Su, tanggapin mo na lang, ito din ang wish niya. Tumango, tinanggap ni Shangguan Qinghai ang regalo, okay, kung ganoon, tatanggapin ko ito ng walang anumang kagandahang loob. Pagkatapos tanggapin ang regalo, nag-toast ang Shangguan Qinghai ng ilang ulit. Unti-unting tumaas ang kapaligiran, pero halatang taset ang pagkakaintindihan nilang apat sa mga oras na ito. Bawat isa ay may kanya-kanyang layunin at alalahanin, ngunit walang sino mang partido ang nakakaalam na talagang hinihintay nila ang isa na unang magsalita. Sa wakas, may hindi makaupo. Unang nagsalita si Shangguan Qingyan. Nga pala, Mr. Su, ilang araw na ang nakalipas, parang nakita kitang pumunta sa stall ko at medyo interesado sa mga kaluluwa ko. Nakangiting sabi ni Shangguan Qingyan. I did take a few glances, and I feel pretty good, ngumiti si Han Sanchen at sinabing, ano ba, bakit biglang natanong ito ni Miss Shangguan? Marahan na ngumiti si Shangguan Qingyan, bihira ang kaluluwa ng sandata, ngunit para sa mga ordinaryong tao, hindi maganda ang aktwal na epekto ng paggamit nito, dahil espesyal ang kaluluwa ng sandata, karaniwan, mas mabuting kumuha ng ganitong uri ng pera, dumiretso sa isang tao para makuha ang espiritu ng armas. Sa katunayan, para sa isang baguhan, ang pangunahing prioridad ay syempre upang i-upgrade ang antas at magbigay ng kasangkapan sa mga nakikitang pamamaraan ng paglago, sa halip na magsagawa ng mga banayad na high-end na operasyon tulad ng pagbabarena ng mga butas sa mga armas. Sa ganitong paraan, magagamit ng matalino ang pera at mapapabuti ang bawat sentimo. Ang kaluluwa ng sandata ay malinaw na mahalaga lamang para sa mga masters na hindi na maaaring gumamit ng pera upang mapabuti ito. What the girl means, ngumiti ng mahina si Han Sanchen, at may hinala na siya. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ilagay ni Shangguan Qingyan ang bagay na ito sa kanyang lugar, o sa madaling salita, si Han Sanchen ang nakatadhanang tao. Sa madaling salita, ito talaga ang kumpirmasyon ng ilan sa mga naunang haka-haka ni Han Sanchen. Nang muli silang magkita ni Su Yingxia kay Shangguan Qingyan, naguguluhan na si Han Sanchen kung ano ang pakay ng kabilang partido sa paghampas sa kanya. Naisip ni Han Sanchen ang sagot at isa lang ang naisip nito. Iyon ay mahiwagang kapangyarihan. Nauna nang sinabi ni Shangguan Qingyan na sila ay mga taong nagbebenta ng mga kaluluwa ng armas. Although she said it as if it was accidental and mentioned in passing. Ngunit naniniwala si Han Sanchen na kung tama ang haka-haka niya at ni Ivory sa pagpapatuloy, kung gayon ang anumang hindi sinasadyang mga salitang binanggit ni Shangguan Qingyan ay maaaring talagang sinadya. Ang bagay na ito ay parang Han Sanchen versus Joyong. Si Han Sanchen ay itinuturing na beterano sa larangang ito, kaya natural siyang maingat. Let me tell you boldly, sa sinabi ng girl, then Su is the destined person for this weapon soul. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Si Shangguan Qingyan ay nagbigay ng mapait na ngiti, ngunit hindi ito itinanggi, ganito ang intensyon ni Qingyan, ang tinatawag na espada ay ibinibigay sa isang bayani, at ang kaluluwa ng sandata ay dapat na natural na maging mas karapat-dapat sa isang dalubhasa tulad ni Mr. Su. Okay, Mingren, don't tell me any secrets, since you said it so directly, girl, I'm still pretending to be something. Oo, hindi lang ako interesado sa weapon souls, but I'm very interested. Kung ang tingin ng babae na si Su ay nakatadhanang tao, then I agree with him. Medyo nagulat si Shangguan Qingyan, ngunit ito ay inaasahan. Ngunit bago siya magsalita, hindi siya sigurado kung gaano kainteresado si Han Sanchen sa kaluluwa ng sandata, kaya palagi siyang nababalisa. Ngayong nagsalita na si Han Sanchen, bagamat pinagsisisihan niya na siya ang unang nagsalita,
Alam din niyang malinaw na ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin maaga o huli. Ngayong straight to the point na tayo, sabihin na natin. Hanggat nagustuhan ito ni Mr. Su, nag-aalala si Qingyan na hindi mapapansin ang bagay na ito, nakangiting sabi ni Shangguan Qingyan. Ngumiti si Han Sanchen, wala na tayong sasabihin, sabihin na lang natin sa akin kung anong presyo ang gusto mo para sa kaluluwa ng sandata. Noong una akong pumunta dito, hindi ako nang ahas na gumastos ng random dahil alam kong nandito ako para kumita. Natural, hindi ako nang ahas na magtanong patungkol sa isang bagay na kasing halaga ng isang nakatakdang relasyon. Pero iba na ngayon, maraming pera si Han Sanchen kaya yun lang, kung mabibili niya ito, tiyak na ito ay isang magandang bagay para sa Han Sanchen. Sa totoo lang, wala kaming presyo para sa bagay na ito sa aming sarili, o sa madaling salita, hindi namin nais na ibenta ito mula sa simula hanggang sa katapusan, mapait na ngumiti si Shangguan Qingyan, dahil ang pagbebenta nito sa mga ordinaryong tao ay lulunurin ang halaga nito, ang pagbebenta nito sa isang dalubhasa ay makakahanap na ito ay may patutunguhan, ngunit maaaring hindi ito gaanong kabuluhan o tulong sa atin, sa makatuwid, mayroon tayong walang awa na kahilingan. Inaasahan na ni Han Sanchen kung ano ang maaaring gusto nila, ngunit nagsalita pa rin siya, kung gayon, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo bilang kapalit? Kasanayan sa antas ng Diyos. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, bahagyang nagulat ang mag-ama. Pagkatapos ng lahat, hindi nila naisip na si Han Sanchen ay darating ng ganoon ka-simple, at direkta niyang binanggit ang tungkol sa mga kasanayan sa antas ng Diyos mula pa sa simula. Gayunpaman, dahil diretsyong nagsalita si Han Sanchen sa punto, ayaw na lamang itong itago ni Shangguan Qingyan. From our personal point of view, we do have this idea, however, we also know that God-level skills can only be encountered pero hindi makukuha. If we just exchange the weapon soul, we don't know if it is suitable or not. Kinuha ni Shangguan Qinghai ang mga salita at nagmamadaling sinabi, oo, kung hindi, kung naramdaman ni Mr. Su na hindi naaangkop ang presyo, maaari naming gawin ang pagkakaiba sa iyo. Ngumiti si Han Sanchen at hindi nagsalita sandali. Tinitimbang din niya ang bagay. Ito ay depende sa kung paano mo iniisip kung ito ay cost-effective na palitan ng isang libro ng mga pagsasanay para sa isang armas kaluluwa. Kung titingnan mo ang kakayahan ni Han Sanchen na dagdagan ang kanyang lakas, tiyak na walang problema. Ang Han Sanchen ay may ilang pangangailangan para sa mga kasanayan sa antas ng Diyos, ngunit tiyak na hindi ito malaki, at hindi ito ang kasalukuyang mga kasanayan na medyo mababa ang antas kumpara sa kanya. At mapapabuti ng kaluluwa ng sandata ang pangupalakol sa kritikal na sandaling ito, na magiging malaking tulong sa kanya sa pagharap sa anumang tunggalian. Ngunit kung titingnan lamang ang halaga, totoo na walang nakakaalam kung gaano kabisa ang isang sandata na kaluluwa, ngunit kailangan itong palitan ng isang diskarte sa antas ng Diyos na alam ng lahat kung gaano ito kalakas. Ang mga halaga ng dalawa ay malinaw na hindi pantay. Ano sa tingin mo? Pansamantalang tanong ni Han Sanchen. Ang Shangguan Qingyan ay hindi nang ahas na magkamali, sa totoo lang, para sa kanya, she could try her best to satisfy the request of Han Sanchen as long as hindi sobra-sobra. Total, ang pamilya ng Shangguan ay nangangailangan ng mga tao. Hiniling ni Han Sanchen sa kanila na magbid sa kanilang sarili, na talagang nagpagulo sa Shangguan Qingyan kung ano ang gagawin. Hindi rin namin alam, we sincerely want to exchange with you, so I might as well give you a though rough explanation, as long as your price is not too outrageous and as long as the Shangguan family can afford it, we can accept it. Sa isang salita, inilagay ni Shangguan Qingyan ang kanyang posisyon ng napakababa at mapanganib. Dahil sa pangkalahatan tungkol sa presyong tulad nito, ang Shangguan Qingyan ay katumbas ng pagbibigay ng lahat ng trump card sa iba. Normal lang sa kabilang partido na gustong humingi ng mataas na presyo. Sa makatuwid, walang sino mang may utak ang talagang gagawa nito. Ngunit ginawa ito ni Shangguan Qingyan, alam ko rin na hindi ako dapat maging masyadong transparent, ngunit Mr. Su, ayaw kong makipaglaro sa iyo ng anumang mga bagtong, gusto ko lang makipag-usap sa iyo tungkol sa bagay na ito ng taos-puso. Ngumiti ng mahina si Han Sanchen, syempre hindi tanga si Shangguan Qingyan, ginawa niya ang ganoong bagay dahil gusto niyang sumugal. Taya na ikaw ay isang sakam na tao, ngunit isa ring mabait na tao.
Kung ito ang dating, siya ay mapupunit sa kanya dahil sa kanyang transparent na ilalim. Ngunit kung ito ang huli, kahit na inilagay niya ang sukdulang katapatan sa harap mo, sa katunayan, sino mang mabait na tao ay hindi maiiwasang magkaroon ng kabaitan at makakamit ang pakikipagtulungan. Sinong amo ang hindi nakaranas ng lahat ng klase ng ups and downs? Sa harap nila, minsan mas mahalaga talaga ang sincerity. I must first congratulate you, you made the right bet. I am the latter kind of person, kaya effective ang sincerity mo. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Hindi napigilan ni Shang Guanqing yan na maging masaya, hanggat tama ang taya, nangangahulugan ito na ang deal ay karaniwang na kompleto, at pagkatapos ay naging isang bagay ng presyo. Mr. Su, just set a price, even if I am right, I will never use your kindness to lower the price, again, as long as it is within the bottom line, any price is acceptable. Mapait na ngumiti si Han Sanchen, pinahiya mo akong mag-alok ng malupit na presyo, ang bait talaga ni Miss Shangguan, okay, wag na tayong magtagal pa, you offer me a price, and I'll pay you back, ang presyo ay napagpasyahan ng ganito. Nag-isip sandali si Shang Guanqing yan at nagmamadaling sinabi, 20 milyon para sa kaluluwa ng sandata kasama ang amethyst. I know medyo mababa talaga ang presyo ng 20 milyon pero ito lang ang kayamanan na pwede nating ilipat. Panipi, hindi ako sang-ayon sa presyong ito, let me give you a price, ngumiti si Han Sanchen at saka sinabi ang presyo nito, nang marinig. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!